Ako si Andrino, pa-subscribe po. Yan, maraming salamat. Ayun, nagpalang araw mga Kalingap. Ito po, kasama natin si Kalingap Jose. Dito po sa Pilar Landing Pad. Suportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Katukatuwang po yun ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang Kalingap Proud. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you, Kuya July. Maraming salamat po. Ano man? Galingan, ang ganda. Para sa inyo, lagi nandyan siya. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap ko na laging nandito. Biglaan tayong pumunta dito na sinugod natin mga Kalingap, si Ate Mara dito sa ospital ng Dunsol, Sorsogon. At ako din mga Kalingap, ako ay nabigla din. Madaling araw pa lang, kaninang madaling araw ng alas 4, ginising niya na ako. Dito tayo ngayon. At hindi ko naman din malaman, no, mga Kalingap, na na ganoon ang nangyari sa kanya, kasi nga po biglaan lang po mga Kalingap. Dito tayo ngayon sa ospital ng Dunsol, Sorsogon. At tinantay ko lang yung yung magiging findings, at para malaman natin kung ano ba, kung ang sabi ko nga, para mas maganda muna natin, magpa-admit ka na lang muna, sabi ko, dahil pag nandun po sa sa Pilar, simple ang layo dito mga Kalingap, no? Ang layo kasi dito, kaya dinala ko lang dito. Pero malaman lang din mamaya, no? Pag ang findings. Halos pinalipad na natin yung motor sa patakbo. Hindi na, dahil alam nyo na yung biglaan po mga Kalingap. Siyempre biglaan, emergency. Kailangan naman natin na titingnan na lang, no? Biglaan Maya lang din pag niyan, kasi nandun pa sa sa loob. Nasa loob pa siya. Maya lang po nating at malalaman. Alas 4 pa lang, ginising niya na ako ay. Malalaman lang natin mga Kalingap maya yung yung resulta, kung yung resulta sa kanyang nararamdaman. Dahil nga po kaninang madaling araw, yung ugat niya na pumipintig-pintig sa liig mga Kalingap, no? Tapos yung ugat, yung pumipintig-pintig paakyat sa ulo natin. Kaya hindi na malaman kung ano ba talaga. Kaya nga yung mga niya, yung mga kilala niya at saka mga kamag-anak din, tinawagan niya na rin para malaman, kasi nga baka bigla daw siyang bumalagta nga. At mas maganda yung yung malaman malaman ng lahat yung karamdaman niya. Kaya mga Kalingap, antabayanan nyo lang kung ano pang susunod na hakbang para malaman po natin. Inantay pa rin natin mga Kalingap yung yung resulta, kasi andun po sa loob ng ng emergency. Nandun sa loob po mga Kalingap. Antay-antayin lang natin yung resulta, dahil bumili ako ng gamot at sinadjust din ng ng doktor na diyan muna siya sa ipahinga niya muna, tapos binilang ko na rin ng gamot, pinainom muna namin, pansamantala daw na na obserbaran ng
isang ano ng isang oras kung ano ang kalalabasan. Sabi ko nga mga kalingap i-confine lang muna ng mga kahit 2 araw para para maobserbaran. Dahil kasi po kung sa sa Pilar Landing Pad, siyempre malayo sa hospital dito. Andito po tayo sa Dunsol, Sorsogon, na itinakbo natin ng Dunsol yung si Ate Mara. Mas maganda sana kako sa doktor nga, pwede ba mo na lang muna ng 2 araw na i-admit, i-confine para nang sa ganun po maobserbaran yung yung sitwasyon. Dahil kaninang madaling araw pa yan na hindi niya talaga matiis yung yung sakit na yung nararamdaman niya, ay yung ugat sa may liig natin pumipintig-pintig, sobrang sakit, paakyat papunta sa ulo. Sabi ko baka ko pag pumutok yun ang delikado, pag pumutok ang ugat sa ulo, o di siyempre apektado ang utak diyan, di ba mga kaibigan, mga kalingap. Kaya sabi ko nga, obserbaran lang muna kahit na mga ilang araw na andito siya, para nang sa ganun hindi kami gaano din na na yung mataranta baga, di ba? Kasi nga po pag hindi po muna siya i-admit, siyempre sa ba naman, sa layo ba naman ng hospital dito, siyempre ang wala naman tayong masasakyan kaagad na pangmadalian, kundi yung motor lang yung sakyan natin, di ba? Anong oras na ngayon? Madilim na nga Kaya sabi ko nga after 1 hour maanuhan natin, sabihin na lang natin na na yung ininom na gamot ni Ate Mara na binigay natin, binili natin, pinaresitahan kasi ng nagbigay ng resita yung doktor kanina para maobserbaran kung po yung yung nararamdaman, kung yung sakit niya ba sa ulo ay magtuloy-tuloy pa rin, kailangan talaga na may admit. Sabi ko naman sa doktor, pinakamainam talaga dok, sabi ko, yung siya, ma-confine, para hindi naman din kami mag-aalala na bigla na lang sumasakit yung niya, yung ulo. Talagang grabe talaga yung sakit ng ulo na nararamdaman niya. Siyempre kami din, hindi naman natin alam kung ano yung nararamdaman niya, kung kaya sinugod na natin dito sa hospital. Siyempre kailangan din mapapacheck up yan. Dito pa rin tayo.
Olinda. Olinda. R-O-L-Y. C-Y-N-D-E. Then, medyo okay naman na yung yung nararamdaman ni Ate Mara. Paminsan-minsan lang daw yung yung pumipitik yung ugat na naramdaman niya, na kagaya talaga kanina madaling araw. Grabe yung pitik-pitik ng ng ugat na umaakyat sa ulo niya. Pero ngayon medyo okay na, at obserbaran pa rin mga kalingap yung yung kanyang resulta, para malaman kung kami ba ay uwi o i-confine. Malaman lang din natin yan mamaya mga kalingap. Update ko lang kayo ulit mamaya sa resulta para po sa sa karamdaman ni Ate Mara.